Kung yun nga yung kung tight ka, mag-tight ka. Ang i-share ko po na verse mo ngayon is sa Proverbs 3:5 to 6. Sabi dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga gawain at ituturo niya sa iyo ang daan. We all know po yung tithes is yung 10% lang ng kabahagi ng income natin. Kung totoo sila, sobrang liit lang po ng amount na yun na hinihingi ng Lord sa atin. Diba? 10% pero siya, magbigay siya, mas sobra-sobra pa nga sa 100%. Pero dito sa verse na to na inano ko is, this passage emphasizes reliance on God's wisdom rather than our own understanding and encourage a life of faith and obedience. I-emphasize dito yung faith and obedience. Faith means trusting the Lord when it comes to financial. Obedience means surrendering your financial to the Lord. Ang hirap, di ba? Ang hirap isuko yung financial mo kay Lord. Lalo na, example ngayon, today, kung may utang ka man, tapos ngayon yung due date ngayon. Di ba? Yung parang, Lord, ikaw na bahala. Parang ang hirap para sa atin na isuko or ipagkatiwala kay Lord. Lord, ikaw na bahala tayo, pero wala na akong gagawin. Uupo na lang ako dito. Basta ikaw na bahala. Yung hirap, ang hirap ibigay sa kanya yung buong pusong pagtitiwala na, Lord, suko na to sa'yo. Ikaw na kung bahala. Alam ko, tutuloy mo yung pangangailangan ko. Ako personally po, nung nag-trust ako at nag-surrender ako kay Lord sa financial ko, never niya akong pinagkulang. Never ako nagkulang. At never siya nagkulang sa akin. Nagkaroon ako ng freedom. Pinalaya ako ni Lord sa fears, sa doubts, sa worries pagdating sa financial. Kasi alam ko na hindi siya nagkukulang. Na to brag, madami na ding blessing na dumating sa akin. Breakthroughs upon breakthroughs. Yung pakiramdam na hindi ko na ma-deserve. Diba? Hindi ko deserve yung mga blessings na yun. At never kong pinag-pray ko kay Lord, pero hindi ko siya araw-araw na hiningi kay Lord na, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord, bigyan mo ako ng ganito, Lord. Pero alam ni Lord yung puso ko. Kahit hindi ko man sabihin sa Kanya na, Lord, ito yung gusto ko, Lord, ito yung bigyan mo sa akin. Hindi ko man binabanggit ng bibig ko, pero binabanggit ng puso. Kaya praise the Lord kasi kahit hindi ko man hiningi sa Kanya, pusa niyang binibigay sa akin. Amen. At ang proof na napakabuti po ng Panginoon. Nagsimula ako sa barya-barya lang hanggang sa natagpuan ko ang worth ni Lord sa akin. Don't get me wrong po. Kasi ang Lord, hindi ko siya tumitingin. Yun nga, hindi siya tumitingin sa halaga na idudukot mo sa puso mo. But tumitingin siya dyan sa puso mo. Amen. Kahit malaki pa yan, pero ang heart mo ay walang trust at surrendering para kay Lord. Walang halaga po yun sa harapan ng Diyos. Amen. It really takes faith and obedience para maranasan natin yung financial breakthroughs. Alam ko po na lahat po tayo ay ayaw na maging mahirap. Kaya ang susi ng kahirapan ay ang paghawak sa verse na ito. Proverbs 3:5-6. Kaya ito yung pagkakataon natin na magtiwala at pagsuko sa Panginoon. Yung, di ba, mostly naman, kahit hindi sinasabi sa atin, alam ko, nararamdaman ko, or hindi ko lang nararamdaman, at alam ko na yung nagiging cycle na lang natin is word utang. Mostly tayo dito mga OFW, yun naman na talaga eh. Mapalong yan, o sa mga kaibigan man yan, kakilala yan, kahit sa mga kapatid o kapamilya. Nandun na yun yung word. Yung nagiging cycle natin sa araw-araw. Why not? Dito sa na magtiwala tayo, isuko natin kay Lord. Why not sa cycle na to na araw-araw na yun na lang lagi yung iniisip natin. Ilagay natin sa cycle na yun si Lord. Na Lord, ikaw nang bahala. Pagkakatiwala ko sa iyo lahat-lahat. Susuko ko sa iyo lahat kasi alam ko, itutugon mo lahat ng kung ano-ano. So, yun lang po at manalangin.